into my life. You made me feel again, now it's my turn. You say you've always been a little bit shy, but I can put an end to your fears. Let me show you a place where you gon' wanna move your feet until they start to bleed. DJ, take it away. Tonight is all for you and me. So baby, spin and let the music begin. I know you feel it when... So, this time naman, pag-usapan natin yung mindset and perspective natin in our early 20s. Kasi, di ba, ibang-iba siya ngayon that we are in our 40s, di ba? Mahirap i-define into one word how we were in our early 20s. Pero kayo ba, Michelle Bing, if I would ask you one word to define yourself, what would be that word? And bakit, syempre? Kung ngayon ko titignan, sasabihin ko, assertive ako. Pero back then, ang tawag nila sa akin, defiant at stubborn. Pero na siyang positive ano? Sabi ko na ba or si Bing muna? Si Bing muna. Ako, siguro ng 20s ako, one word, unbothered. Hanggang ngayon naman. Hanggang ngayon, nonchalant. Nonchalant ka pa rin. Chill lang. Yung tipong hindi ka magpapapigil, papaapekto dyan sa mga stress or negativity. So true. Ang galing ni Bing dyan. Ako sana gusto kong sabihin yung pagiging baby girl ko. Back then, in our early 20s, na naging nickname ko back then also. Pero tingin ko yung pagiging laid back ko. So laid back, easy going. Sige, Michelle, bakit ikaw ay defiant and stubborn and now assertive? Hindi siguro, kumbaga, misunderstood ako nun. Napaka-vocal ko kasi when it comes to, alam niyo naman yan, expressing my opinion, and lalo na kung halimbawa, feeling ko injustice, nakakita ko ng injustice or merong hindi tama, yung parang napaka-vocal ko para sabihin yung opinion ko or kung ano man yung dissatisfaction ko na siguro as to how I deliver it. Ngayon, nagmumukha akong defiant sa mata ng ibang tao. Pero ano yung natatandaan mong ginawa mo back then when you were in your early 20s na masasabi mong talaga naman tumaas ang kilay ng ibang tao? Nagpainit ng ulo nila. Madami yata. Marami, pero too many to mention. May isa doon, alam niyo naman na dakilang taga-sub. Substitute teacher ng lahat. Kasi nga lagi ako absent. Hindi lang ikaw ang palaging absent. Marami kayo. So from lahat ng level sa high school na ikutan ko yan, lahat ng sections. Kasi ako talaga ang official taga-sub. Ngayon, yung parang there was one time na parang I did it for 3 months na hindi pa ako compensated. So, nakalipas si 3 months and then another 3 months came, 6 months na. Parang gusto ko lang namang tanungin kung I remember this. For my substitute. Ako din, ako yan. Alam mo yun, 'di ba? So, ako parang nagtatanong lang din naman ako, but then parang iba yung naging dating doon sa head ko na it was taken against me. Ngayon, ang nangyari, nagkaroon kami ng another discussion na hindi ko binawi yung sinabi ko. At pinaglaban ko lang yung alam kong totoo na tama na right ko yun, karapatan ko yun na tanungin kasi pinagtrabahuhan ko yun. At hindi naman ako pumasok
nagtrabaho para magkawang gawa. At the end of the day, I still need to bring food on the table para sa pamilya ko. Yung mga ganong bagay. And there was another time, nagtuturo naman ako na sa ibang institution na I remember we went abroad for a conference na kasama meron kami dapat na subsidy dun sa mga nagastos namin kasi dinala namin yung pangalan ng institution dun sa conference na pinuntahan namin, and then kami lahat ang nag-shell out ng pera. Ngayon nakalagay yun dun sa papel na meron kaming matatanggap, just a portion of what we paid, at least meron. But then sinabihan kami nung isa sa admin na wala na daw. Ngayon kinausap ako ulit about that. So yung mga ganong bagay. And ngayon parang kumbaga yung assertiveness ko naiiba yung dating. And eventually I figured out na parang siguro with the way I speak or how I express myself, na kaya siguro ang dating you're too strong for them. Oo, yung ganon. And there were many marami pang mga instances na ganon. Oo naman, witness kami ni Bing dyan. Siguro siya, kumbaga parang at some point tama naman na ipaglaban mo yung karapatan mo, but at the same time sabi ng tatay ko, very sa akin, hanggang ngayon tumatak sa isip ko, na anak, you should know how to play the game. Hindi basta yung banat ka ng banat. Yun yung mga natutunan ko. At saka hindi lahat madadaan sa yung kumbaga parang kukumprontahin mo. Siguro mali yung naging paraan ko ng pagsabi, na naging masyado kong confrontational, na imbis na pag-usapan ng maayos, in the end, ang nangyari is parang tension. Gumawa ako ng tension. So yun yung ko, ma-share ko when it comes to this aspect. Na ikaw naman, unbothered queen. Bakit tawag nila sa'yo unbothered? Siguro nung 20s kasi, hanggang ngayon, hindi talaga kasi ako nagpapa-apekto sa sinasabi nila, especially kung negative naman at wala naman itutulong sa akin, di ba? Pero naalala ko lang kasi nung magkakasama pa tayo, parang ang dami na lang issues, may mga konting kembot mo lang dyan, iba yung dating. So, parang sa akin, unbothered ako kasi niya yan opinion niya yan. I know myself better. Diba? So, hindi naman sa wala akong pakialam sa opinion nila, pero parang I am unbothered by what people thought of me back then. Kasi I know na hindi ko sila pagsasayangan ng oras pakinggan. But at the same time, kailangan mo ring ma-realize na, bakit kaya ganun yung tingin ng mga to sa akin? Wala naman akong ginagawang masama. Hindi naman ako intentional na magpapansin. Napapansin nyo lang. Ganon. So, parang napapaisip rin ako nun na kahit na sabihin kong hindi ako affected, na gusto kong ipakita, hindi ako affected sa inyo. Pero at the same time, di ba, parang bakit pa inaano ko ba itong mga to? Parang gano'n. Pero tuloy lang, chill lang, gusto ko maging masaya Hindi. Pero ano yung isang observation nila about sa'yo, Bing, back then when we were in our early 20s na kinabwisitan mo ng sobra? Siguro yung mga issues nila about yung admiration ng mga students sa'yo. Ang dami niyan. Hindi, wala naman akong ginagawa. I mean, we're all wearing the same uniform. Oo. We're all
wearing, di ba, lipstick. Wala kang ibang ginagawa na different from what they're doing. Parang pareho tayo ng uniform. Pero parang iba yung dating. Bakit nalaman? Gusto kong mag-tuck-in eh. Hindi ba pwedeng nakatuck-in ako? Kaya kong mag-tuck-in, di ba? So, ang laking issue no. Parang feeling ko that time na sinasadya ko ba na mapansin? Hindi. Pansin-pansin siguro nung time na yon. Tapos binibigyan ng ibang pagtingin. Oo, malis. Pero yeah, at the end of the day, pakialam ko kung yan ang tingin ninyo. Basta ako, alam ko, hindi ako ganyan. Hindi ko sila, hoy, pansinin niyo ako, may bago lipstick. Hindi. No. Ako ngayon, mas gusto kong nasa likod lang eh. Ayoko yung nasa harap. You told us about that last time. Ayaw mo nang nasa iyo yung spotlight. Oo. Weird. Weird lang. Sadyang artistahin ka lang talaga. Until now naman, kahit nag-gain ka, Bing, diba? Andyan pa rin ang curves. Truly. Ako yung pagiging easygoing ko talaga, laid back ko, maraming nabwisit talaga sa akin noon. Bukod sa pagiging baby girl ko back then. Pero kasi diba, yung very consistent ako sa pagiging late pumasok, late mag-submit ng grade sheets. Diba? Late din ako sa mga events, sa mga seminars. I remember, kung pwede ko lang itong i-share quickly, during syempre diba, no nag-a-apply ka ng work, diba, as a teacher, merong teaching demo. Consistent din. Late din ako during week, diba? Lahat ng mga applicants, nagmamadali sila, ganyan-ganyan. Siyempre, you have to make an impression, diba? Sa mga mag-o-observe sa inyo. Ako, late ako dumating. Even doon sa bago kong school, I remember, late din ako during the observation. Pero na-realize ko din na yung pagiging easygoing ko and laid back and relax ko back then, yun din naman yung parang on a positive side, pagiging composed ko rin. Hindi din ako easily rattled. Kapag may dumadating din na parang situation sa bahay, sa school, or anywhere else, kapag may problema, hindi din ako someone who would, di ba yung iba yung response nila, mararattle sila. Ma-overwhelm sila. Yes. Kaya ko pang, yung iba iiyak agad, di ba? Tapos parang, kaya ko mag-isip ng mabilis kasi hindi ako ganun easily rattled or easily overwhelmed. Nadadala ko pa rin yung pagiging chill and easygoing ko in my 20s to my early 40s now. Pero syempre, iba na yung priorities natin, diba? And even back then, sa graduate school, natatandaan ko, just getting a passing grade is enough for me. Diba? Dati kapag tamad na akong makinig doon sa prof ko. Mga 30 minutes pa lang na naka-in ako, lalabas na ako noon sa classroom. Natatandaan ko sa Lasal, hello. After 30 minutes na hindi ko na kayang makinig ng discussion, pupunta ako sa canteen, pupunta ako sa library, pupunta ako elsewhere, tapos babalik na lang ako pag patapos na yung class. So since it's a big class naman, di ka naman madaling manotice. Pero ngayon, syempre, iba na rin yung approach ko when it comes to surviving graduate school. Lalo na ngayon, di ko naman ako pwedeng maging laid back and chill. Although there are moments na ganun yung disposition ko dahil sa pagod. Pero yun nga, nam-notice ko lang about myself na somehow mayroon ding positive parang positive side to it, yung pagiging easygoing and relax. Mas composed ka and you're parang quick to think kapag may mga situations that are adverse or yung not going your way. Diba? So, ano na ang mga takeaways natin, besties, about our discussion? Ako, balance it out. It's just about balancing. Diba? Lalo yung sa personality ko, kailangan balansehin mo. Hindi ito na kasi yung personality natin, di ba? Andito na yan eh. Kumbaga nasa DNA na natin yan. But then, di ba, yung parang, balansihin mo. Balansihin mo yung kung
paano yung atake mo. Like as for me, kung halimbawa meron akong gustong sabihin, meron akong gustong i-point out, yung parang there's always a better way to say it. Diba? Na you're aiming for a solution. Diba? Do it right. Yung wag yung to the point na mang-aaway ka. Hindi mo kailangan mang-aaway para ma-point out yung kung anong opinion meron ka. Ayun, balance. Ikaw, Bing. Well, for me, kung yung 20s, yun nga, unbothered, carefree ang aking attitude, parang walang pakialam. Now that I'm in 40 and having 3 kids, parang ma-realize mo rin na you also need to be careful. From being carefree and unbothered, you have to be careful and you have to think about the future. Kasi kung ano yung kinikilos mo ngayon, ano ka ngayon, it will affect the future. And yun din yung gusto kong ipakita sa mga anak ko. Growing up, na when I was 20, ganito ako. Ngayon, na-realize ko hindi pala dapat. Medyo, you also have to listen. Maganda na you're carefree na ng negativity yung personality mo or maapektuhan ka. Pero some point, you have to listen din. At pakinggan mo sila, ano ba yung rason? Bakit? Saan ba sila nanggagaling? Take it positively. Kahit na negative yung sinasabi nila, take it positively. Bahala na sila sa negativity. Ikaw, grow with it and be better para sa future. Yun, from carefree to being careful. Yan. Ako naman, pagiging laid back and easygoing ko to being responsible. Kasi nga, 'di ba, sabi ko, kapag tumatanda tayo, nagbabago din yung responsibilities natin. So, nagkakaroon din ng ibang role sa household, sa bahay, sa school. And para sa akin, while importante na maging composed ka, hindi ka easily overwhelmed sa mga nangyayari sa paligid mo, it's also good to take responsibility. Lalo-lalo na if your actions could potentially affect other people. Importante that sabi nga ni Bing and ni Michelle kanina, you have someone to talk to, right? You have someone to journey with. Importante that you are surrounded with people who would have a positive impact to your growth. So, if you're in your 20s, don't rush. Enjoy mo lang yung wild energy, the adventures, and yes, even ang chaos, no? Now, if you are in your 40s, trust me, life gets sweeter, simpler, and you get to focus on what really matters kasi mas konti na yung drama, pero you have so much more wisdom. And remember, age is just a number no matter where you are in life. The important thing is to enjoy the journey. We're all just figuring it out. Kaya naman, di ba, Michelle? Kaya naman, kung relate ka sa aming Zoom kwentuhan, don't forget to follow us on Facebook, subscribe on our YouTube channel and our TikTok and Instagram pages, at hanggang sa muli sa ating susunod na Zoom kwentuhan. Thank you. See you. Thank you, everyone. Bye. I got nothing to worry about when you're by my side. I got nothing to worry about.